Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay January 16, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 2, verse 1 to 12. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan yan sa Diyos. Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko na, pinapatawad na ang kasalanan mo, o sabihing, tumindig ka, dalhin mo ang higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakita ng lahat. Sila'y pawang nanggilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na punong-puno ang bahay kung nasaan si Jesus. At merong isang paralitiko na gustong ilapit sa kanya, pero walang madaanan. Hindi siya sumuko, pero yung paralitiko na yon, hindi rin siya nag-iisa. May mga kaibigan siyang nagbubuhat sa kanya, nagtsatsaga, at silang nagbutas ng bubong para lamang mailapit siya kay Jesus. At isang napakagandang linya na sinabi sa Ebanghelyo ay ganito, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig. Pansinin natin, kanilang pananalig. Ibig sabihin, yung gospel natin ngayon ay hindi lamang yung pananalig ng paralitiko, kundi pati ang pananalig ng mga nagbuhat sa kanya. Ang unang sinabi ni Jesus ay, hindi tumayo ka, kundi anong sabi niya? "Anak, ipinapatawad na ang kasalanan mo." Sa ganitong context, malinaw na para kay Jesus, mas malalim ang ugat ng pagkakaparalyze, hindi lang ng katawan, kundi na-paralyze din ang relasyon sa Diyos ng paralitiko. Marami sa atin ay para ring yung paralitiko. May mga sugat na matagal nating daladala. May mga kasalanang paulit-ulit. Mayroong guilt na hindi na maibaba. May bigat na nagpapahinto sa atin. At kung minsan, kahit gusto nating gumaling, hindi natin kayang lumapit mag-isa. Pinapaalala ng gospel na ito na mahalaga rin na meron tayong mga kasama. Salamat sa mga taong hindi tayo iniwan. Sa mga kaibigang
ipinagdarasal tayo sa pamilyang nagtsatsaga, mga taong naniniwala kahit ikaw ay pagod ng maniwala. Sa pamamagitan nila, gumagana ang awa ng Diyos. Paano natin maisasabuhay yung gospel natin ngayon? Number 1, kilalanin natin saan ka ba nagiging paralyzed. Ikaw ba ay napaparalyze dahil sa takot, dahil sa galit, dahil sa guilt o kawalan ng pag-asa? Yung hindi ka na makakilos dahil sa mga ito. Pangalawa, after nating ma-realize kung ano nagpapaparalyze sa atin, humingi tayo ng tulong. Huwag mag-isa. Dahil ang pananampalataya rin ay ang pag-amin na kailangan natin ng iba. Kailangan natin ng tulong ng iba. At pangatlo, maganda na ngayong araw na ito, maging kagaya din tayo ng mga kaibigang nagbubuhat sa paralitiko. Sa paanong paraan? Pagdasal natin yung iba, makinig, dalhin din natin yung iba kay Jesus. Let us pray. Panginoon, Ikaw ang nakakakita ng aming pananampalataya. Thank you, Lord, sa mga taong ginamit mo para buhatin kami kapag kami ay nanghihina. Patawarin mo kami, Panginoon, at palayain mo kami mula sa bigat ng aming mga kasalanan. Gawin mo kaming buo sa katawan, sa puso, at sa aming relasyon sa iyo. Amen. Kung meron kang kakilala na parang pagod ng maniwala, baka ikaw yung isa sa mga kaibigang tinatawag ng Diyos ngayon na para buhatin siya. Paano natin siya mabubuhat? I-share natin yung audio gospel reflection na ito. Share natin ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa mga GC, sa ating mga classmate. Dahil minsan, ang simpleng share ay nagiging paraan para may makalapit muli kay Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.